Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Panoorin natin. Ito, yung katulad dito. Ito na naman, ICC. I can confirm what Ay, boy nga pa pala. Ay, sorry. Gago! Sorry. ICC nakipag-ugnayan na sa PH government. Interpol, di pipigilan kung magsisilbi ng warrant, arrest warrant. Kanino? Gago! Nako po. So John Guevara said that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa Nilalabas kasi request daw ng ICC. Gago! So ibig sabihin under na tayo pala, no? Under tayo na ICC, no? Tama ba ako? Sino ba? Ako wala akong masyadong alam sa ICC, pero parang mali yata na walang jurisdiction dito ang ICC sa bansa natin, pero nagpapa-under tayo sa ICC. Gago! Tama ba yung sinabi ko? I-correct nyo ako kung mali ako, ha? No, ang linaw nung sinabi ni ni Remulla. Kalahin mo medyo lumalakas-lakas na si Remulla ngayon, ha? Gago! So John Guevara said that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hindi namin nilalabas yan kasi yan ang request. Inotel na kasi si Remulla. Gago! Tama ba, Jarski? Bakit tayo magpapa-under sa ICC? Wala naman jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. 'Di ba? So kaya daw nila hindi sinasabi para daw dahil yun daw yung hiling ng ICC. So ibig sabihin, ibig sabihin niloloko lang pala tayo ni BBM. Oo nga pala, no? 'Di ba si BBM, wait lang, hanapin ko nga yun, no? Wait lang, bigla may pumasok sa utak ko, ha? Gago! May sinabi kasi si BBM na wag daw paniwalaan si Trillanes. Trillanes. Tama ba yung pagkakaano ka? Wait lang, panoorin natin to. Trillanes. Ito. Ito ba yun? 1 year ago yun eh. Autopilot ICCRS. Ito. 2 months ago. Ito, 2 months ago, ha. 2 months ago, guys, ha. Tama. Sana ito yung napanood ko. Ito. Wait lang, ha. Pagtapos itong video na to, panoorin natin to. Kasi isipin nyo, so ibig sabihin parang nagsinungaling si BBM sa atin? Na, 'di ba? Sabi niya kasi ni BBM, hindi niya daw papayagan na pumasok ang ICC dito sa Pilipinas. Tama, Sir J, umalis na tayo sa ICC during PRD administration. Kaya dapat hindi na nila kinausap ang ICC. Bakit ganyan na itsura ni Remulla? Hindi ko rin alam, eh. Gago! Babalikan natin tong video na to, ha. Ito kasi yun, eh. Ito yung sinabi ni Marcos noon. Ito. Yan. Ito yung sinabi ni Marcos noon. Ginagapang daw ang mga senior na opisyal ng PNP para talikuran at mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong siniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Live ba ito? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang may pakana dahil baka umano-maunahan siya ng ilalabas na raw na arrest warrant ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
Umugong na naman ang umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos at ang itinuturong may pakanaraw niyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilang beses nang nakairingan ni PBBM. Yan daw ang nakarating na impormasyon kay dating Senador Antonio Trillanes. Sinusubukan na raw mag-recruit ng mga aktibong senior members. Hindi ito yun. Ito, wait lang. Meron siyang sinabi dati May sinabi si BBM Ito ba yun? Planong pagpapatagal si BBM pinangunahan umano ni PRD Trillanes. Wait lang. ICC. Sana makita ako Kasi nagulat ako dun. Ito ba yan? Saan yan? Ito ba yan? PBM say government contemplating on possibly return to ICC. Ito ba yun? President Ferdinand Marcos Jr. said that the government is considering resuming its membership to the International Criminal Court or ICC. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun President Ferdinand Marcos Jr. said that the government is Ito hindi ko na mahanap no? Hindi siguro live to, hindi nga siguro. Gago! Tangina. Tapos dito malalaman natin tinago nyo pala. Ito. Hindi, baka alam mo naman sa akin, walang masyadong nanonood sa akin, Boss Bay. Okay lang yun. Confirm what Ito yung best friend mo. Ano masasabi mo rito? Sinabi niya kasi na hindi agad daw nila sinabi yung plano ng ICC. Boss Bay. Live gato! Gago! Nagalit no? Play natin. What Soldier Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Ibig sabihin, ang DOJ ay nagpapa-under sa ICC. Kaya akala ko ba hindi papayagan ni BBM na makapasok ang ICC sa Pilipinas? So, ibig sabihin, talagang pinagtakpan lang nila ang ICC para hindi makapaghanda, ganun ba? Okay. So, ibig sabihin, yung lang sabihin itong nasa utak ko kasi baka may magalit. Gago! Ginagaya ko lang yung tanong ng tanong. Sino ba? Oo nga. May mga ganyan. Live ba to? Nakikita naman nila yan. Naka-live nasa taas. Pag premiere naman, may nakalagay naman sa baba. Premiere. Replay po ito, Boss Bay. Visit. International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprobahan ang kahilingan. Preferably face-to-face interviews. Wala kayong magawa na Ano daw? Utang gulo na ng buo ng natin ngayon ICC sakit sa ilong, pabalik-balik wala namang binatbat, di na nga tayo magpapi ng mga dayuhan, kaya nga tayo humiwalay sa Amerika dahil ginagamit lang tayo. Totoo naman. Gusto ni Marcos yun bakit ba? Alam nyo naman, baliktad ang utak at sinungaling yan si PBBM. Kaya hindi, ang iniisip ko lang, sinasabi ko lang dito, aminado naman tayo na ganun pero tangin na, di ba? Sa bibig bagay, yung flood control nga no?
Gago! Bagay yung flood control nga eh. Nagyabang eh. Tapos kinabukasan dininay. Gago! Concern na concern yung mga animal na yan sa mga namatay na drug addict kaya sa mga victim ng addict sa daanan. Ang galing eh, no? With these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw rin ni Secretary Remulian na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Anya hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at aktwal Andito na nga eh. na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of or the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Dan Clemente, UNTV, News and Rescue. Diyos. Lupit, palakpakan si Remulia. Sabay murahin. Gago! Hayop ka, Remulia. Mamatay ka na lang, kung ano pa pinaggagawa mo. Uy, yun yung nakita ko. Ano to? Kung sa anak ni Nino Mulak, paano pa ba pa sa iba? Ano tong chismis ni Katunying? Ano yung chismis ni Katunying? Katunying, ano yung chismis mo? Ito, usapang ICC ulit. Dito tayo. May ICC dito ako nakita eh. Nasaan na yan? Nasaan na yung si ICC man? Ito na yung si ICC man eh. Si Wash This. Saan na yung ICC na yun? Meron dito na nakaraan. Ito, NBI dapat tulungan. PNP at NBI, Davao. Poster ni Kibuloy. Pinakalat na sa putang na. Tagal ng kalat yan eh, gago. Nasaan na yun? Ito. Naku po. Kamera, pabor na sa ICC. Ito, panorin natin. Ito na naman si ICC motherfucker. Gago! Ito na naman si ICC motherfucker. In the world to us. Ayan na. Ito. Wow! Ito na siya. Intro. Pasukan ng intro yan. Oy, Ma'am Gloria Gonzaga, maraming salamat. Ate Lodi, shoutout. Asan na si Banat Bay? Wala. Play. Ito, matindi po ito. Mukhang pumapabor talaga yung mga congressman. Na kahit resulta at record sa kanilang investigation tungkol sa human rights violation, ay pwede raw gamitin at pwedeng makuhang record ng ICC, prosecutor, o yung nag-iimbestiga tungkol sa controversial na ito. At isa ho ito sa mga niliwanag ng mga kongresista sa regular press conference yan sa Kongreso. At nandyan po si Congressman Dionisio ng Maynila, Congressman Suarez ng Quezon Province at Congressman Ace Barbers ng Surigao. Ito na, puro bata lahat itamba yan eh. Gago! Talagang papabor sa ICC yan. Abe, ano ka ba? Gago! Wag mo nga kaming gawin tanga. At yung sinasabi ni Congressman Fernandez San Laguna tungkol din sa paggamit ng mga dokumento at record. Pakinggan natin ito. Kakaiba po ito, ha? Pakinggan po ninyo. Human rights na pwede raw kung gamitin yung ng probe ng human rights sa probe naman ng ICC against the former President Duterte. And second question ko po, yung mga bata ni Tambayan eh. Gago! Kapag hindi pumabor kay Tambayan, kay Tamba, yung mga yan, walang walang budget yan sa mga lugar nila. Walang project. Kapag kanselado ang kitaan. Gago! Mga bata ni Tambayan eh. Reaksyonan niyo po doon sa sinabi ni Solgen, dalawang issue yan. Hindi nila bibigilan yung mga ICC investigators kung i-interview nila yung mga resource person tsaka yung mga suspect sa Pilipinas. Yan, press conference po kasi ito. Kung hindi doon, investigators
kung i-interview nila yung mga resource person tsaka yung mga suspect sa Pilipinas. Yan, press conference po kasi ito. Well, ako sa akin. Ang ina mo. Gago! Ayan na oh. Ayan oh, ang laki oh. Press conference. Gago! Sabi ni Mike Abe, press conference po ito. Bakit? Bulag ba kami? Hindi ba namin nababasa yung nasa likod nila? Gago! Tanga ang puta. Press conference. Okay guys, baka hindi nyo po alam ha. Press conference po yung video na pinapakita ni Mike Abe ha. Baka hindi nyo alam. Gago! Baka lang naman, baka hindi nyo nakikita, hindi kayo marunong magbasa, may diferensya yung mata nyo. Baka lang naman, no? Kaya pinapaalala ni Mike Abe, ha? Gago! Putang ina mo, Mike Abe. Ang bobo mo talaga. Gago! Ay, naku po. Anong silbi ng salamin mo, Mike Abe, kung hindi mo nabasa yung press conference? Eh, no? Ang laki-laki, oo. Oh, eh, no? Nasa likod, no? Gago! Nasa likod ni sino ba tong bata ni Tamba na to? Ito to. Sino to? Ni Alvarez ba to? Anong pangalan nito? Gago! Si JJ ba? JJ ata pa pangalan nitong hayop na to. Ang pangalan nito. Yan oh. Ang inan to si Mike Abe, tanga ang puta. Investigators, kung i-interview nila yung mga resource person tsaka yung mga suspect sa Pilipinas. Yan, press conference po kasi ito. Well, ako sa... Gago! Okay. Thank you, Mike Abe. Salamat. Pinaalala mo. Hindi kasi namin nababasa sa likod eh. Salamat naman. Akin na... Congressman Dionisio. So, pagtulong sa ICC is one thing, but... Ayun may pangalan, guys. Ayun o, Hon. Ernesto M. Dionisio Jr. Gago! Putang ina mo. Gago ang puta. Ayun lang kaya may nameplate sa baba. Oh, Congressman Dionisio. Gago! Sana ka mag-anak pa namin yan ha, Dionisio. You know, stopping them is another. I don't... Parang... Ano yan, Mike Abe? Saan binabalitang istasyon? Sabihin mo. Gago! O yung volume ng volume ng video, tanungin mo kung ilang % sabihin mo rin. Hindi magandang picture yung makikita kapag pinipigilan ng pamahalaan. Anyone who would like to inquire in such mga information. Also, yung public hearings naman natin regarding the EJ case and whatnot, lahat public documented naman yan eh. It's open to the public. If it's open to the public, it's open to ICC. And for sure, pwedeng gamitin nila. Inyo lang opinion, tanga. Yan as reference. Wow. Along the same... May sound effects, guys. Guys, narinig niyo yung sound effects? Narinig niyo yung sound effects. Pakinggan natin. Pero pwedeng gamitin nila yan as reference. Wow. Gago! Putahila, may sound effects, guys. Wow, sabi niya. Putahila, si Mike Abe patawa talaga, puta. For sure, pwedeng gamitin nila yan as reference. Wow. Along the same line, Wow. dun sa sinabi ni Ernix, kaya nga sinabi natin na public Ay, Mami Lala. para po sa lahat ito. Ang mahalaga na pag-uusapan po natin doon, yung issue at nakikita po natin ang lahat ng mga anggulo at nabibigyan natin ng pagkakataon na makapagsalita at makapagpaliwanag yung ating mga resource persons. So I do concur with the position of Congressman Dan Fernandez that it can be used, but not only by the ICC, but anyone for that matter. Tsaka ito nagtataka ako bakit pa nila tinatago? Kasi speaking of ICC, Bato, PRD, sino ba yung mga dati? Marami yun eh. Si BP Sara, sino pa? Tapos ngayon tinatago nila ng mga engot ng ang gulo, no? Gago! For as long as it will seem valuable for whatever endeavor they might want to proceed with. Now, with respect dun po sa position ni Solgen Guevara, again, a welcome development.
we respect and recognize the position of the Solicitor General on this matter. And on that note, I would like to recognize one of our distinguished and most respected colleagues here in the House of Representatives, the Debonair, Congressman Roberto Ace Barbers. Okay, thank you, DS. After all has been said, pinaka-paborito ko yung Debonair. Thank you. And good morning to all our friends in the media. Dashing. Gandang umaga po. Marunong pala tumawa si Mike Abe, no? Dito na tayo sa komento ni Mike Abe. Huwag natin pakinggan yan. Tingnan natin, ha? Bahagi, no? Nung investigation sa EJK ay maaaring magamit, no, ng mga investigators ng the ICC if they yan, ha? Okay. wish to get wow. Okay, pasok, Mike Abe. copy of the transcript of the wala pa rin pala. Loading ata utak. Uy, hindi pala mahirapan yung ICC prosecutor. Hindi pala mahirapan ang mga kinatawan ng International Criminal Court sa kailang pag-iimbestiga at ginagawang imbestiga. Kasi investigasyon. Kasi tinuturing nga at totoo naman yan, public record, ang lahat ng dokumento, information, sinasabi ng mga testigo ng mga resource person sa public hearing ng Kongreso at Senado yan. Pero sa Kongreso, yan ang sinasabi. Ibibigay nila o pwedeng gamitin na dokumento. Ito na lang, para madali, nabuboring na ako kay Mike Abe. Sir Luis Gonzales, maraming salamat. Ganito lang yan, no? Alam niyo kung bakit tutok na tutok itong mga to sa about sa ICC. Kasi nga ngayon, napag ito lang ha, yun lang sa nakikita ko to. Alam niyo naman, magaling magano to. Ang galing mag-divert ng mga yan para matabunan yung issue na ipinupukol kay BBM. At issue na karapat dapat pagtuunan ng pansin ni BBM. Katulad niyo sa flood control, di ba? Oh, ngayon viral yung SONA niya, yung clip sa SONA niya. Tapos biglang nagbaha kinabukasan. So ngayon, ang gusto nga nilang mangyari na naman dito, gusto lang nilang mapag-usapan na naman yung ICC. Tsaka ito pa, talagang may plano talaga na etong mga to na papasukin yung ICC na yan. Yung nga lang, gawa ng nagpapabudol nga kayo, nagpapauto kayo. Kaya ngayon, yung about yan sa ICC na yan na dating tinanggihan ni BBM at sinabi niya na kesyo, ano ba yan? Ba't pasilip-silip kayo dyan? Kesyo, hindi daw siya papayag na papasok daw yung ICC. Pero ngayon, tingnan nyo, di ba? Gago! So, ibig sabihin, niloko na naman ulit kayo. Gago! Magko-collab, suntukin ko pa sa mukha yan. Gago! Pero hindi naman matatakot ang dyan, ng mga Duterte, yung ICC na yun. Naku. Kagabi may napanood ako sa YouTube, kanta ni Florante, dedicated kay Marcos Sr. Parang ganun din ang nangyayari sa anak niya, pero ang anak niya wala sa hulog ang mga desisyon para sa bansa. Paano maraming pinapakinggan. Gago! Maraming mga bumubulong Gago! Maraming mga bumubulong, kaya ganun, no? Tanginang yan, puro na lang ICC. Eto ang nyo, eto yung ito yung atupagin nyo. Asan na yun? Asan na yung atupagin nyo? Speaking of BBM, ito. May na naman. Imbis na planuhin, pag-anuhan ng yung bansa natin, kung ano yung pwedeng magandang gawin, tingnan nyo yung mga inuunang plano ngayon. Ito, nagtataka ako dito Nagtataka ako dito na may travel na naman pala ulit si BBM next year. Gago! Ayan 1.2
1.54 billion panukalang budget para sa travel expenses ni PBBM sa 2025. Gago! Ewan ko ba? Yung travel ngayon, 2024 ni BBM, sabi nila may magandang kakahinatnan daw sa Pilipinas, may magandang idudulot daw yun kasi nga maraming nagtaas ang kilay nung sa travel na yun, milyon ang ginagastos dun, tapos ilang bansa ang pinupuntahan. So ngayon magta-travel na naman pala ulit, no? At ito, sabi dito, DBM panukalang budget para sa travel expenses ni PBBM sa susunod na taon mas mababa ng 8%. Gago! 94 million. Ang tanong kasi dito, anong magandang idinudulot ng mga travel ni BBM? Gago! Nung panahon ni Digong, isang beses lang siya, dalawa ata, na nag-ibang bansa. Pero okay naman. 'Di ba? Tutusin ko kung wala ngang COVID nung mga panahon na 'yun kung walang COVID nung mga panahon na 'yun, okay yung bansa natin nun Wala namang wala namang issue nun na talagang 'Di ba? Hindi tayo nagka-crisis. Hindi tayo nahirapan nung walang COVID Yung COVID lang talaga nagpanira nun sa ni PRD. Pero kahit papaano nairaos niya yun. Tapos ito may panibago na naman sila, travel expenses ni PBBM. Ang tanong, yung unang pag-travel ni PBBM, anong nangyari? Ang tagal na rin kasi natin inaantay yun, di ba? Na ano kaya ang magandang kinahinatnan nung travel na yun? Yung pagpunta-punta ng ibang bansa. Bakit hindi sinalpak sa pagmumukha ng ICC ang trust rating kay VP Sara at Duterte? Tama. Wala naman nangyari sa travel niya. Kaya nga yun nga yung iniisip ko rito Walang nangyari sa travel pero pilit na ginagastusan. Gago! Yun pakinggan natin. For next year, sa NEP, 1,054 is the meaning 1,540 million. Tama, no? 1,000 ang budget po ng Office of the President. 1.054. Okay. 054. Okay. Billion ang proposed allocation for travel expenses under the Office of the President. It is 94 million or 8%. It's a 94 million or 8% decrease compared to 1.148 billion allocation in the 2024 General Appropriations Act. Allocation is compared to 1.148 billion allocation. 1.418 billion nung una, tama ba? In the 2024 General Appropriations Act. Bumaba po siya ng 8%, 0.8%. Grabe, palakpakan, bumaba pa. To what do we attribute the lower budget for travels? Siguro kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. So we expect a lower number of travels for the coming year for the part of the president. I guess because of the lower budget. Parang na-explain ko naman po dati, together also with DTI and kami rin po sa economic team, we still continue to go out
and parang kumbaga we market the Philippines as an investment destination. Tuloy-tuloy po yan. Samantalang yung iba po, may mga napirmahan na po ng mga memorandum of understanding and agreement ang ating presidente. Kailangan pa rin po, meron din pa pong follow-ups itong mga ito para to ensure na makarating nga itong mga investments na kalap natin noong mga nakaraang taon. Oh, for sure. Kita mo, ibig sabihin, wala pala talaga yun. For next year, sa NEP, memorandum of understanding and agreement ng ating presidente, kailangan pa rin po, meron din pa pong follow-ups itong mga ito para to ensure na makarating nga itong mga investments na kalap natin noong mga nakaraang taon. Okay. So, parang pupunta ulit doon para kukumbinsin ulit. Gago! Puro pangako lang naman yung nakausap niya pero hindi naman nag-i-invest. Tama? Ay, lako po. Ano to? Naka-calculate na kasi kaya gagastusan nila yun kahit hindi makikinabang ang Pilipinas. Pwede rin, Mami. Pwede rin. Mami Telma, salamat po. Kung hindi naman effective yung pagpunta-punta niya sa ibang bansa, itigil na niya. Kung matigas ang ulo na punta pa rin ng punta sa ibang bansa, hindi siya marunong mag-problem solve. Tigas ng ulo. Grabe, no? Tapos ano na naman mangyayari dyan sa travel na yan? So, ikakatwiran ng mga tanso. Kaya nga pupuntahan ulit para ma-secure yung mga invest Para mag-invest na sila talaga. Gago! Ay, naku po. Ay! Gago! Nantok na ako. Tapos, travel ng travel, eto, ano na naman to, mababaliwala na naman to. Asher, ano na yung mga napag-usapan ngayon dyan sa Senado kaugnay sa usapin sa flood control? Si Public Works Chair, Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay nga sa mga nararanasang pagbaha sa bansa. Partikular na nga dyan, itong kamakailan lang na naranasan kasabay ng pananalasan ng habagat na pinilakas pa ng bagyong Karina. Nagdulot niya ito ng paglalagay sa state of calamity ng halos 200 local government units. Mahigit 4 na kalahating milyong individual naman ang naapektuhan habang mayroong 39 na nasawi bunsod ng mga pagbaha. So opening remarks ni Senator Revilla, kinwestiyon ito ang mga flood control projects ng mga kaukulang ahensya, pangunahin na ang Department of Public Works and Highways. Ayon sa Senador, nasa 244 billion pesos na pondo ang inilaan para sa mga flood control projects ng DPWH. Ngunit hindi nararamdaman ng taong bayan ng mga proyektong ito dahil sa mga nararanasang mas matitindi pang pagbaha. Hinahanap naman ni Senator Amy Marcos kung mayroon nga bang master plan para sa flood control at kung ano ang nilalaman nito. Binigyan din naman ni Senador Nancy Binay na hindi tama na iasa na lang sa resiliency o katatagan ng mga Pilipino ang mga pagbaha kapag may mga dumating na bagyo. At tinawag naman ni Senator Joel Villanueva ang kanyang presentation na anlibaha dahil sa mga hindi natatapos sa problema sa flood incidents sa kabila ng ilang ulit na rin ang napagdinig ng Senado kaugnay nito. Agad dumadalo sa pagdinig ng Senado kaugnay nga dito sa flood control ang mga kinatawan, ilang kinatawan ng mga kaukulang ahensya. Pangunahin na dyan si DPWH Secretary Manuel Tunoan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Aga. Ang kulit nyo naman sinabi nga ni BBM, tinamaan ng barko. Nabundol nga ng barko yon. Ito naman itong mga to. Gago! Oy, Jeb Rivera, shoutout. Nabangga Pagbangga, ayun, sumabog, nagkabahan ng grabe. Gago! Kalahin mo, kasya yung barko dun sa laot, no? Gago! Lupit. Nakaiba rin talaga, no? Iba din. Ito, susunod-sunod na natin to. Ito pa. Ito, baka makalimutan na rin to kasi mag-iibang bansa. Ito,
Asan na yan? Asan na yan? Asan na yan? Saan na yan? Saan na yan? Saan na yan? So, panoorin natin to. Ito, nasa kamay na ni Pangulo. Ito. Puro budget ang inatupag ngayon, ah. Gago! Puro budget na lang to, BBM, ah. Nel, sa anong mga programa ba nakatutok yung 2025 proposed national budget? Yes, Aga, nakatuon ng 2025 proposed budget sa mga pangangailangan at hangarin ng mga Pilipino. Iyan ay ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, binuo ang 2025 proposed budget ng may buong pag-iingat at nakatutok sa iba't ibang aspeto tulad na lamang ng pagpapalakas ng healthcare. 2025 proposed budget nakatutok sa pangangailangan ng mga Pinoy. Pangangailangan ng mga Pinoy? Bangag ka ba? Gago! Education at oportunidad na kumita, paglikha ng mataas na kalidad ng mga trabaho, pagpapayaman sa agrikultura, industry. Ayun na naman, narinig na namin yan nung kampanya at services, pagsusulong ng good governance, mas maayos na infrastruktura at disaster resilience. Ito ang inihayag ng Pangulo ng kanyang tanggapin kahapon ng kopya ng 2025 National Expenditure Program mula kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. 6.35 trillion pesos na nakapaloob sa proposed budget para sa susunod na taon na 10.1% mas mataas kaysa sa budget ngayong taon na nasa 5.768 trillion pesos. Ito ay katumbas naman ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Inaasahan na sa susunod na linggo sisimulan ng talakay ng Kongreso ang panukalang budget. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Lupit. Ay, narinig ko na naman si Amy, hayop, di mo walang prinsipyo gagawin ng lahat. Masagip kapatid niya. Yan, panay punta o travel sa ibang bansa, si Kuting, bangag. Para palagi silang makakurakot sa pera at pondo ng gobyerno. May karma rin sa inyo. Ito, di ba? Alam nyo, napanaginipan ko to eh. Napanaginipan ko to, kala nyo ba? Napanaginipan ko to. Naginip ako na kaya pala pupunta ng ibang bansa yang si Kuting, doon pala nag-i-imbak. Panaginip lang naman yun, no? Panaginip lang naman. Jay Good PM, maiba lang sa balita na papayagan ni Remulla ang ICC na arrestuhin si Pardy. Napanood, inano ko na kanina. Ito yung karugtong nito. Bilis kilos, pag budget buhay na buhay ang dugo at isip ng mga yan. Pero kapag emergency, walang maasahan sa kanila. Oo nga, no? Gago! Hindi nyo napansin yung dalawang pinanood natin kanina, puro about sa mga budget. Aktibo, no? Tapos ang galing ng sagutan. Pero bakit kaya gano'n? Pag mga about sa flood control, about sa mga bakit parang nagkakautal-utal sila? Gago! Parang totoo yata yung dream mo, Jay. Di ba? Di ba, Mami? Oo, ewan ko kung sino yung mga matatagal nang nanonood sa akin dito, ha? Pero sinabi ko dati yan, sabi ko, na naginip ako, sama ng panaginip ko. Kaya pala travel si Kuting doon. Iniimbak pala daw yung pera daw doon. Kasi isipin nyo, ilang buwan na lumipas. No? Ilang buwan na lumipas, hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang update. Kahit man lang magsinungaling na nga lang sana sila. Gago! Kasi sanay naman tayo na nagsisinungaling sila eh. Magsinungaling sila na ganito kaganda ang naidudulot ng mga travel ni BBM. Ganito ha, yung bigas bumaba na ng piso. Ganun. Gago! Kahit naman magsinungaling na lang sana sila kasi sanay naman din tayo doon yung mga nagsisinungaling sila, 'di ba? Sa flood control nga. Nasuplak agad sila doon, 'di ba? Ito ngayon sa ICC, isa ng kasinungalingan to.
Sabi ni BBM dati, hindi daw siya papayag, pero si Remulla pumayag. So ngayon, mas mataas pa pala si Remulla kaysa sa presidente. Okay, gets ko na. Gago! Gabi-gabi ka na lang nananaginip dyan. Hindi, Ate Anarot, matagal na yung video na yon na sinabi ko na itong si BBM ay nakita ko sa panaginip ko na kaya pupunta na ibang bansa, doon iniimbak yung mga pera. Diba? Gago! Pero panaginip lang naman yun. Hindi wala namang katotohanan yun, no? Oh. Pero malay mo, nagkatotoo na. Gago! Paano ayuda ng ayuda kayo kaya hindi patapos ang taon na ito, budget na naman ang inaatupag nyo, magtrabaho kayo. Ito isipin nyo na lang. Puta na, nagkatotoo na naman pala yung puro panaginip ko yung nagkakatotoo Gago! Diba? Hindi kaya wag naman sana, no? Bandang February may gera. Gago! Diba nung nakaraan may bali-balita na magkano yun? Ilang billion ba yun? Yung budget na ng 2025 ay kukunin na. O ngayon, no, parang nagkatotoo na. Pattern na yan, ganun din daw yung senior nag-iimbak kaya nga ang laki ng pera nila sa Swiss Bank, Swiss Bank at iba pang US Bank, sabi ng lola ko, naku po. Jay, nag-announce na ang DOJ hindi daw nila haharangin ang pagpasok ng Interpol to implement the warrant of arrest para kay PRD. And eto nga, sinabi nga ni Remulla kanini. Sabi mo sa madaling salita, sinungaling nga si BBM. Napapanaginipan ko din one time si BP Sara Presidente tsaka si Pastor ang BP niya. Naku po, wasak sila dyan pag nangyari yan. Kayong mga vlogger, matuto kayong gumalang sa Pangulo natin. Ha? Gago! O bakit? Ginagalang ko naman si Pangulong Duterte. Gago! Si BBM ba tinutukoy mo? Hindi namin Pangulo yun eh. Gago! Tsaka anong galang? Paano gagalangin? Saan nga nakitang sinungaling na presidente? Gago! Dati sabi niya hindi niya papayagan pumasok ang ICC sa Pilipinas. Bakit ngayon? Hindi na nga daw haharangin. Biruin mo, nagsona kahapon. 5,500 daw ang flood control at yung iba ginagawa pa. Kinabukasan nagbaha. Gago! Anong respeto? Putay na, bakit? Ay, mayaman siguro tong si Saldi Serrano. Siguro Saldi Serrano, mapera ka, no? Kaya hindi mo ranas yung hirap ng Pilipinas ngayon, no? Mayaman ka siguro, no? Kaya hindi niya alam siguro. Hindi niya alam na mahal ang bigas. Hindi niya alam na marami nang nagugutom, nahirap na. Halimbawa, construction worker. Ang construction worker ngayon is 500 per day. Ang labor nasa 450 yata, 400. So bibili ka ng 5 kilong bigas na yung medyo magasbang sa dila. Yung mga halagang 50. Yan, magaspang na sa dila yan eh. 50 pesos na bigas, magaspang na yan, sobra. Bibili kang gano'n, 50, 200, 400 ha, 200 bigas. So 4 na kilo yun. Hindi pa 5 kilo. Yung 200 pambili ng ulam. Kinabukasan nga na. Gago! Saldi, no? Kasi mayaman kasi ito si Saldi. Kaya wala siyang alam na yan ang hirap eh. Napaginipan ko rin, Sir Jay. Pumayat na raw kayo ni Boss Dada, kahawig nyo na din si Mayor Basti Duterte. Hoy! Obia is online. Yung page sabi mo. Wala nang dekadelesa ang ating gobyerno. Kailan pa ba nagkaroon? Saldi, inutil Pangulo mo, gunggong. Di niya deserve igalang. Tama. At saka iba ang Pangulo ko, si Duterte pa rin.
Oo, binoto ko lang siya pero ayoko sa kanya. Gago! Ate Jing, oy, ba't walang jacket si Ate Jing Corpus? Hindi magbibigay sa akin ng GCash to. Naku, tinatanggalan niyo ng ng jacket sa Ate Jing Corpus. So, kailangan ko pa ng pambayad ng wifi ngayon. Gago! Ayun na, may jacket na. Oo. Tanggalan niya na mo. Mga addict ba dapat igalang saldi? Ayun na, nilagay ko na nga eh. Lagi naman nagtatanggal si Jay. Nagtatanggal. Hindi. Minsan YouTube ang nangkusa nagtatanggal ha. Eto. Nung panahon ni PRD, 180 lang ang kilos. Ano daw? 1.8 lang ang 50 kilos na bigas namin. 1.8. Oo, tama. 1.8 nga. 1.8. Ng bigas namin ngayon, 1,425 kilos lang. Gago! Uy, nakita niyo yung vlog ko? Ito yung vlog ko, guys. Tingnan niyo yung sa vlog ko. Tingnan yung sa vlog ko wait lang. Tingnan, paano bang makapunta sa channel? Dito tayo dito. Your channel. Tingnan niyo lang yung sa vlog ko, guys. Asan na yun? Yung binigyan ko yung mga tita ko. Tingnan niyo yung bigas dyan. Namili ako ng bigas. Tingnan niyo, ayan o. May ads ka pang hayop ka, Jay Guevara, buisit ka. Tingnan niyo lang dito. Namigay ako dito ng bigas sa mga tsahing ko at tsuhing ko, lola ko, nanay ko dun sa kanila. Tingnan niyo ba naman yung tingnan niyo ba naman yung presyo ng bigas dito, guys? Yan. Tingnan niyo ba naman yung presyo ng bigas? Sa Taguig po ito, Taguig. Etong 50 pesos na to, magaspang na po yan sa dila. Gago! Parang siya yung tigto 29, tigto 28 pesos nung panahon ni PRD, ni Duterte. Yan yung 50 pesos. So ayaw ko niyan kasi nga kulay dilaw na. Parang ngipin ni Ninyo Barsaga, kulay tanso. No. So dito ako sa ang kinuha ko diyan tong 52. Kasi kahit papaano kayang-kaya, ang sarap pakainin. Pero tong 50 medyo hindi na kaya eh. Ang gaspang na eh. Gago! Magkano yung binili ko dyan? Doon na lang ko ni. Magkano binili ko dyan ha? Bali 8 sako. 8 sako. Bali 16 na tigka kalahati. Kung sino yung iboboto nyo. Titirang pera sa akin. Ayan yung bigas. Bali 8 sako yan. Gawa ng tigka kalahati yan. Tigto 25 kilos. Bali 16 peraso. Biruin mo magkano binayaran ko? 21,000 pesos. Gago! Ano lang yun 8 sako lang yun, guys. 8 kaban ng bigas. 21,000 pesos. Gago! Sa clap, di ba? BBM pa more. Gago! BBM, Ma'am Leonor Katoliko. May galib shoutout from Kuwait. Yan. Tara, nung nakaraan bumili ako. Gago! Lupit, no? Ganyan kalupit ang administrasyon ngayon. Travel pa. Travel pa more. Walang kadala-dala. Sige lang, travel lang. Gago! Grabe nangyayari sa natin, no? Ewan ko ba kung may kung hindi ICC ngayon. Pero alam ko hindi naman nila kakayanin yan. Yung ginagawa nila ngayon, wala yan, hindi nila kakayanin yan. Mapupulbos lang sila dyan.